Kamakailan ay nabalitaan natin na sumiklab ang sunog sa isa sa mga pinaka-iconic place sa Los Angeles, ang Hollywood. Ilang daang residente ang nawalan ng tirahan at milyon-milyong dolyar ang halaga ng nawasak. Habang sinusubaybayan ng buong mundo ang insidenteng ito, napaisip ako, sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas, ano-ano kaya ang malalaking sunog na tumatak sa isipan nating mga Pilipino? Kumusta mga tol? Kung hindi ka pa subscriber ng Tipsy Friday, i-click mo na ang subscribe button dahil sa videong ito, ating aalamin ang 5 malalaking sunog na talaga namang nakakakilabot at tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang malaking sunog sa Tondo taong 1941. Noong May 3, 1941, isang malawakang sunog ang sumiklab sa Tondo, Maynila na nagdulot ng matinding pinsala at pagkasira sa libu-libong kabahayan at ari-arian. Tinatayang mahigit 3,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ang sunog ay nagtagal ng 4 na araw, dahilan upang magdesisyon ang dating Pangulong Manuel Quezon na bumuo ng isang komisyon. Layunin ng komisyon na muling itayo ang lugar at maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre 1941, kaya't hindi nagawang tapusin ng komisyon ang kanilang gawain. Sunog in Quiapo Church taong 1929. Ayon sa diaryong The Philippine Daily Inquirer, noong 1929, isang malawakang sunog ang tumupok sa simbahan ng San Juan Bautista na mas kilala bilang Quiapo Church of Maynila, kung saan ang imahe ng Jesus Nazareno ay himalang nakaligtas. Muling itinayo ang simbahan ni Padre Magdaleno Castillo batay sa plano ng arkitektong si Juan Nakpil noong 1933. Kalaunan, ang Santo Papa na ngayon ay St. John Paul II ay itinilaga ang simbahan bilang isang minor basilica noong December 11, 1987 at kinilala bilang Minor Basilica of the Black Nazarene. Ozone Disco Fire taong 1996. Isa ito sa pinakamatinding trahedya sa Pilipinas. Magandang gabi bayan! Sinimulan ngayon ng Quezon City Government at ng mga ahensya ng pamahalaan ng malawakang investigasyon sa malagim na sunog na naganap sa Ozone Disco. Ang Ozone Disco Fire na naganap noong March 18, 1996 sa Quezon City. Ito marahil ang dahilan kung bakit bumagsak din ang mezzanine nito na pumisak sa maraming biktima. Isa ito sa nakakapangilabot na sunog sa isang nightclub na kumitil ng hindi bababa sa 162 buhay. Ito ang itinuturing na pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas at isa rin sa pinakamalalang sunog sa nightclub sa buong mundo. Ang trahedya ay dulot ng substandard wiring at pinalala ng mga nakaharang na emergency exits na naging dahilan ng mataas na bilang ng nasawi sa mga natrap na tao sa loob. NCCC Mall Fire taong 2017. Dozens are feared dead in the Philippines after a fire broke out at a popular mall. It happened in the city of Davao. At least 37 people are feared dead. Recovery efforts are underway. Ang trahedyang ito ay naganap sa Davao City at nagdulot ng pagkamatay ng 38 katao. During all this, you can see people there were trapped on the roof of the mall, straddling the edge there as smoke is billowing out around them, just trying to escape the smoke and the flames. We also have some pictures from inside the mall. Karamihan sa mga biktima ay mga call center agents na natrap sa ikatlong palapag kung saan nagsimula ang sunog. Ang trahedyang ito ay inuugnay sa maling pagkaka-install ng mga kable na kuryente, dulot ng hindi tamang renovasyon sa mall. Kentex Factory Fire taong 2015.
Makapal at itim na usok ang bumalot sa gusali habang nasusunog ang goma at kemikal. Mabilis kumalat ang apoy at kakaunti lamang ang nakalabas. With windows on all sides. Hindi makalabas ang mga trabahador na natrap, kaya ay umatras sa ikalawang palapag at naghangad na makatawag sa kanilang mga kamag-anak para humingi ng tulong. Buildings in a huge compound consisting also of a warehouse and sleeping quarters. Donato said Tumagal ng 5 hanggang 7 oras bago napigilan ng mga bumbero ang apoy. Ang sunog na ito ay ang Kentex Factory Fire sa Valenzuela City. Ito ay isa sa mga pinakamalalang industrial disaster sa bansa noong May 13, 2015. Mahigit 74 na manggagawa ang nasawi at 45 lamang ang nakaligtas dahil sa kawalan ng maayos na fire safety measures. Napakalaking leksyon ang iniwan nito para sa labor at fire safety standards sa Pilipinas. Kung titingnan natin ang mga aral sa insidenteng ito ay ang kahalagahan ng pagiging handa at maingat. Narito ang ilang tips na maaari nating gawin upang makaiwas sa sunog. Una, laging suriin ang electrical wiring sa bahay o opisina. Pangalawa, huwag mag-iwan ng kandila o nakabukas na appliances kapag aalis. At panghuli, mag-invest sa fire extinguishers at regular na mag-practice ng mga fire drills. Ang mga sunog ay isa sa mga pinakamalaking sakuna na maaring tumama sa atin. Pero kung magiging maingat tayo, kaya nating bawasan ang epekto nito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para sa mga susunod pang Tipsy Friday stories.